dumako tayo. Ito na nga, speaking of Jesus Palsis, Ah. meron ba siyang in-expose Na? Huwag na natin pag-usapan yung debate niya kay Kiko Barsaga. Kasi wala nilang paso eh. Parang isang paso estudyante yung tatanga-tanga, tinuruan ng isang guro na biyasa. Ganon, naging tatanga-tanga si Kiko Barsaga eh. Pero meron po na kumakalat ngayon na si Sara Duterte po, kung napapansin niyo po, lagi pong nasa school. Elementary, nandun po siya. Kindergarten. Yung pala po, ito ay isang optics para sa pagpapabango niya dahil sa imahe niyang impacta. May ibabango pa bang pangalan ni Sara Yun nga Duterte? ang malaking tanong, Mima. Ginagamit po nila ang mga elementary school, ang mga kindergarten. Tingnan nyo naman po, kung di ba naman nakakahiya, biro mo, BP ka ng bansa, putik, hirap na hirap ka. Hirap na hirap ka mag-speech sa harap ng elementary school. Ako nakita pala, Boss Mike, si Sara Duterte pumasok sa isang school, tinanggal yung tsinelas. Tinanggal yung tsinelas. Yung dalawa niyang tsinelas, tinanggal niya, tapos nagpaa siya, pumasok sa may classroom. Ano ibig sabihin nun? Nagpapanggap na makatao. Tama. Nila alam, di umano mamamatay daw. Nagpapanggap ng mga tao, given na yun eh. Nagpapanggap na makamasa. Yun ang optics. Yun ang gusto lang ipalabas. Kasi nga, nakita naman natin, nung mga panahon na nakaraang taon, nakita natin ang tunay na ugali. Pero Boss Mike, ang tanong ko, Balita't Kaalaman, Mima, kindergarten na lang ang kaharap. Hirap pang mag-speech. Ano ba yung speech niya? Sabi niya, kayo, Nagtutula. ay, pagod, Hindi, eto. puyat, kaya, Hindi, ganito sabi niya. Ako'y tutula. Mahabang mahaba. Ako'y upo. Tapos na Ganito po. yun, sabi niya. Kayo, wag kayong sasama sa mga nanggugulo. Putang ina, sila yun nanggugulo. Huwag kayo maging mabait. Di ba may ganun pa eh. Wag kayong mga Mang-aapi. Di Mga ba? api, pero binugbog yung sheriff. Alam mo kung ano yung inaantay ko sabihin niya? Ah. Wag kayong Magnakaw. magnanakaw. Putang ina, hindi niya masabi. Parang sige ko ba sa akin? Hindi na masagot yung tanong ni Fancy. Nagnakaw ka ba nung consular ka at congressman? The sun is the center of the solar system. Pusik ang layo ng sagot eh. Di ba? Di mo nakakaiya po yun. Ito Tignan yung nyo. ano niya, yung speech niya. Sabi niya, be kind. Huwag kayong sumali sa pang-aapi. Uy, huwag kayong pang-aapi. Wag daw kayong maninira. Tama. At wag daw kayong mananakit ng kapwa-tao. Parang dinidiscuss niya kayo sa inyo niya. Bakit sinabi? Hindi niya kasi nasabi yung dulo noon, sasabihin niya sana, 'di ba, wag wag manakit, be kind. Wag niyo ako gayahin. Hindi niya na ituloy. Wala Sabi nga ni Sarah, may plan A, plan B, plan C na. Ito yun. Kasi nga bobo, kaya nga hanggang Z yan eh. Yung plan niya eh. Alam niyo, matagal ko na sinasabi to, na mali talaga ang, sino ba advisor ng Sara Duterte na to, no? Kasi matagal ko na sinasabi eh. Talagang bobo rin eh. Ewan ko. Ano, Boss Mike, malaki ang binabayad ni Sara diyan para sa image niya. Image, may yung binabayaran ng parang PR, pang PR. public relation. Tama. Ang laki daw ng ginagastos si Sara. At itong PR Nasa magkano? malaki, milyon daw eh. Bukod pa sa milyon. Tapos, ang unang pinaggagawa sa kanya is magpunta sa mga kindergarten at elementary school. Grabe, no? Kaso ano rin yun eh, may problema rin doon kasi 'di ba, nakukompare siya doon sa mga ibang politiko na nai-invite sa mga college, Tama. 'di ba? Sa mga universities, 'di ba? Parang anong nangyayari, may mga usap-usapan nga daw may sakit din daw tong si Sara. Saan? Sa utak. Yung utak daw niya lumiliit, nag-shrink. Kung yung puso lumalaki, yung May katotohanan eh, no? Parang ayoko sana maniwala kaso parang may katotohanan kasi papunta papuntang kinder na. Next time prep na yan. Prep na. Next time baby doc na yung mga sa nursery. Magulat ka nag-i-speech dun sa mga Mga toddler. Sa ospital yung sa
Kasi napakabobo po ng galawan na yon. Biro mo, vice presidente ka, ha? Pupunta ka sa graduation ng kindergarten, yun ang optics PR mo. Nakakahiya po. Tapos, kindergarten na lang po, hirap mo pang maitagos. Kindergarten lang yung kaya niyang mauto eh. Puta, eto, turuan na lang natin si Sarah. Paano ba? Bilang ambag natin sa kanya. DDS na to, DDS. Oo. Kasi nga daw sabi ng mga Wala nagkakalat. na, DDS ka pala, kinuturuan din sa akin. Ito po, may balita po kasi si Boss Mike. Ito na po, may kumakalat po kasi. Kasi Boss Mike po ay isang DDS na at kinuha na ang maigit kumulang 300,000 piso. Pakilisin na sa Bengalo yan. Pakilisin na yan. Binabayaran ka pala ni Sarah. Bayaran ka pala ni Sara Duterte. Hoy, mga minamahal, di umano, siya daw po ay isang espiya ng mga Duterte. Nagpapanggap lamang po na nagagalit-galitan. Diba sa mga Duterte? Pero ang sabi ng iba, espiya daw siya at binabayaran ng magkano ba Yulo? 300! Ganyan lang ba ang halaga mga boss? Grabe ka naman. Meron pa raw pakotse. Oo. Pakondo. Pusay ka, pakasunog. Sama mo kami. Ano ba sabi mo dyan, Boss Mike? Wait lang. Bago natin siya pagsalitain, alam mo, Boss Mike, siguro masarap atang maging vlogger ni Vice President Sara Duterte. Mantakin mo, ito yung no-opera ng 300K. May free condo. May free Diba? condo. Tapos mayroon pang ampaw. Oo. Takina mo, siguro yung mga vlogger si Sara, mayaman eh, no? Oo. Grabe ka. Tapos magkakaroon pa siya ng sariling brand ng burger, ng Wagi. Maserbera Burger. Sa tingin nyo na pagka pwede na ako sumagot, ha? Sige, sige. Sumagot ka. Sumagot, meron pa rin katatag. Laki ng offer sa'yo ah. Comment, Mike. Comment, Mike. Alam mo, Sir Mike, medyo naiiyak kami. Bakit ikaw lang? Bakit di mo Alam ang mo, sinama? alam nyo, mabait naman talaga si Sarah eh. Nako, bayaran ka rin ba ni Sara Duterte? Ito, sige. Pakinggan natin yung statement ng isang Pakinggan natin yung... statement ng isang bayaran ni Sara Duterte na sinasabing kung ano yung espiya daw. Pakinggan natin yung spiya Alam to. nyo, sa totoo lang, kung 300,000 lang naman, hindi na lang sana ako umalis doon sa kilala nyo na yan. Kung 300,000, tatanggihan ko talaga yan kasi ang inaantay ko, yung isang maleta kada buwan.